water activities you are currently involved in or were involved in. So, in the past, yung mga na-try ko na or nagawa ko ng mga water activities are floating and yung freestyle. So, the venues where it occurred, nung una kong nagawa yung floating and yung freestyle is sa pool. Tapos, nung mga sumunod, nagawa ko na siya nung pumunta kami ng Bagak Bataan, nag-swimming kami doon and nag-floating ako and napansin ko lang, iba yung gaan mo sa dagat at sa tubig alat at sa pool na nililinisan ng chlorine. Mas magaan ka na mag-floating kapag nasa dagat ka. Yun lang yung napansin ko sa mga venues na pag-swimmingan ko. Sa common preparations and practices you do before, during, and after the water activity. So, before ako mag-swimming, yung preparations na ginagawa ko is naglalagay muna ako ng protective clothes like rash guard and goggles para hindi magkaroon ng tubig yung mata ko kapag lumulusong sa ilalim, and also rash guard para hindi rin masyadong overexpose yung skin ko sa araw. And also, gumagamit din ako ng sunscreen or sunblock para yun nga, hindi ganon ma-burn yung skin ko and maprotektahan yung skin ko sa araw. So, after naman ng water activities na ginawa ko after mag-swimming is, maliligo agad ako at hindi ko na hahayaang patuyuin yung rash guard na ginamit ko o damit na ginamit ko kasi magkukos nga yun ng hypothermia. And, ayun, maliligo agad ako after ng water activities na ginawa ko. Then, injuries or accidents you experience or witness and how I manage it. And ilang beses to nangyari nung bata ako na every time na nag-swimming kami, gusto ko ako lang mag-isa. First kong nalunod nung bata ako is nung nandun kami sa Isabela, naligo kami sa ilog. And then, ako lang mag-isa nun, which is, sabi nga nila dapat hindi ka nagsiswimming ng mag-isa nang wala kang kasama. Lalo pa pag maliit ka pa. Hindi ko pa alam yun nung time na yun, kasi bata pa ako. Then, ang nangyari is, bigla, akala ko, abot ko pa yung tubig. Kaso, hindi na pala. And then, lumubog ako. Buti na lang, nakita ako ng kamag-anak ko. Kaya, naahon ako sa tubig. Tapos, second time ko naman na nalunod is sa swimming pool naman. And, akala ko nung time din na yon mababaw pa and abot ko pa. Nag-enjoy ako nun. Then, buti na lang din na ligtas din ako ng kamag-anak ko. Marami akong nainom na tubig that time. Pero hindi ako namatay. Hindi ko pa ako. Congrats. So, overall feeling after every water activity, masaya. Nung bata ako, kapag hindi ako nalunod, nung nagsiswimming kami, masaya. Pero, pag nalunod ako, nang nagsiswimming kami, nananahimik na ako noon sa tabi. Hindi masaya. Pero ngayon, tumanda na kaya ko naman na lumangoy is, every time na nagsiswimming, I feel happy kasi lalo na pag mainit nakakalusong, nakakabawas ng init sa katawan. So, it's a happy feeling. Thank you for watching. That's it.